sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipinong nakikinig, magandang umaga, maraming salamat. At sa mga kontraktor, mga politiko na sangkot sa mga maanumalya na proyektong ito, nawaho ay gumulong ang inyong mga ulo. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong nagampanan. So sometimes the people also have no choice because of the expense of the cost of running in an election. Okay, I think we've come to the conclusion. Ito na lang, no? You have a question? Okay, please. Okay, Wilson, afterwards, Wilson will ask the last question. Okay, please. From Manila Standard po si Leo. Ano pang take nyo sa filing of graft and corruption complaints before the Sandigan Bayan, before the Office of the Ombudsman by the DPWH? Kanina lang po nag-file. Ano pang take nyo po? Kailangan yun. Kasi para ma-prosecute sila, special court kasi yung Sandigan Bayan against corruption. Yung violators of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So that's the special court designed to really prosecute these people in government, especially officials, who have committed crimes, especially crimes that violate their position sa the Constitution. No? By the way, gusto ko lang kung makalimutan, no? Kasi maraming NGOs na nag-prepare ng it's like an indignation protest. Sa 21, malaki sa 21 ng umaga, starting at 9 sa Luneta, September 21, yung anniversary ng martial law declaration nila. Kasi yung bukas, saka yung coming days, mga build-up actions in preparation for September 21. So, paki-announce na lang ito through your media outlets in September 21. Because I think important yung ng mga tao, vigilance, to show their indignation and vigilance in what is happening. Before I ask you, sir, Professor, may possibility ba na yung nangyari sa Indonesia at sa Nepal mangyari dito? Meaning ang tao ay sa galit ng tao, maging violent sila. Posible. Kasi kung walang kumbaga walang safety valve kung saan papaanoyin mo yung galit ng tao, kung walang outlet, kung saan mahuhusgahan o paparusahan. So there is a public perception that the officials themselves are covering it up. No? Posible, kasi lalo na, maraming nahihirapan. Tapos, 12% yung other tax, no? Maraming nahihirapan yan. Tapos, tumataas pa yung presyo ng mga building. But it could go out of control, kung walang masisingaw, walang singawan, yung public outrage na yan. Let's hope. Okay, Wilson, your last question. Yeah. Adam's your question. Okay, so let's pray for peace. Kung saan na mangyari yan, kasi tayo rin matatalo eh. Okay, on that note, I would like to thank everybody for your presence. Thank you very much, Senator Gonziteng, and thank you very much, Professor, for coming here. And this ends our call today. Maraming salamat. Punta ka? Madami ba? Lumalabas ako sa carousel.
Sa edit natin eh. Yan po mga kababayan, nasa harapan po tayo mismo ng St. Gerard Construction. Ayan, dito po sa may Pasig. Ayan po yung yung parking area po nila. Ayan, from ano yan, magmula dyan sa ground floor hanggang sa second floor. Ayan, hindi po natin alam kung ito ay hanggang sa third floor po. Ayan. So ayan, may lalabas. Ayan. So ayan, marami pong sasakyan sa loob. Pero hindi po natin alam kung nandyan po yung mga luxury cars ni Sara Diskaya. Dito rin po yung mga media na nakaantabay. Mga kababayan, ganyan po kalawak at kalaki itong kanilang bahay o opisina ba ito. Ayan, ito po yung lugar kung saan ay in-interview po si Sara Diskaya. Ito, yan po. Sa loob po niyan ay meron pong elevator. So ayan, kami po ay nag-aabang sa mga lalabas po na luxury car dito. Ayan, pag-aari pa rin po ito ng ng mga Diskaya, mga kababayan. Ito po yung pinahold ni Mayor Vico Soto. Itong building po na ito na halos matatapos na rin. Ayan, nilagyan din po ng mga tarpaulin po ito, mga gate po nila para po hindi po makita yung loob po ng compound. Bali po magkabila po itong building dito. Ito po ay itong nasa left side and then nasa right side po. Ayan, pareho pong pagmamayari po ng mga Diskaya. So ayan, grabe oh. Parang wala na ako makita mga luxury cars dito sa taas. Ayan, grabe. So ayan po yung yung mga kotse dito, kaya lang wala ko tayo makita ng mga luxury car na. Kanina parang may pumasok na parang suburban. Suburban, no? Lods, no? Mahaba. Hinatak. Lods, sabi, hindi naman hinatak, Lods eh. Nandiyan pa rin. Nilagyan lang, sinelyuhan lang, Lods. Sinelyuhan lang nila. Wala silang hinatak. Wala silang hinatak. Nandyan lang, sinelyuhan lang. Sinelyuhan lang hindi nila. papagalaw. Oo. So dapat, Lods, di ba, hinahatak yun, no? Oo. Hinahatak yun. Kinukonfiscate. So ito po yung parking lot po nila, mga kababayan. Ayan, sobrang luwag po talaga. Ayan, no?
Grabe. Tingnan niyo yun, Mike. Sobrang haba, grabe. Ito, yung gate nila, pinaka-gate. Halos luwag po yata ng MOA Arena. Ito kinatatayuan po ng building na to. Tapos-tagusan yung ano nila, paningin dito sa labas ng bibila. Dito sa loob, sisipin. Pero sa ngayon, may patik na siyang mga pagpilina. Lods, tingin mo, parang kasing lawak ba ng MOA Arena tong ano yun? Yung site, tinan mo. No? Ang mga, hindi naman siguro hindi. Yung arena, oo. Diba? Oo. Kasi yung ganun, parang Oo. kapareho siya. Tinan mo, Lods, MOA Arena, oh. Iwan ko lang to kung ganun kakapal sa pagkadoon. Malapad din, Lods, eh. Malapad? Malapad, eh. So, mahaba ito. Mahaba siya. Hindi basta-basta, eh. Sa nakakap nila, magkabilaang street. Kabilaan, eh. Ayan, Greece 40, ayan, pasalamat sila. Hindi kaya sa Greece, siguro, mga area-area. Tama ka nga, panood ko, sinunod ka. So ayan po, wala po tayong makita ngayong mga luxury cars dito po sa loob. Ayan, pero sisilip po tayo dito sa sa likuran po natin, guys. Sisilip po tayo. So ayan, andito po tayo sa likuran po natin. Ito po yung building po na pinahold po ni Mayor Vico Soto. Ayan, may nakikita po tayong X7 BMW. Ayan, at kanina po ay meron din po tayo nakita dito po sa kanyang harapan ng BMW na Alphard po na white. Ayan, marami po nagsasabi na na itinatawid-tawid lang po yung kanilang kotse po dito. Ayan po yung sitwasyon po natin ngayong hapon dito po sa harapan po ng St. Gerard construction po ng mga Vizcaya. Ayan, dumating. Ayan, maglalakad po tayo. Ayan guys, ito po yung building po na pinahinto ni Mayor Vico Soto. Ayan, halos matatapos na rin po para ito. Ayan, grabe, ang tataas po ng mga bakod dito. Ayan, halos magkabilaan po ang building po dito. Ayan. So ayan po yung Vizcaya 3-story residence, mga kababayan. Po yung pinakakabuuan po kung natapos siya, at ito naman po yung pinaka rooftop nya. Ganyan po ka elegante itong gusali po ng mga Vizcaya dito po sa may Pasig.